Kailan ba talaga dapat magparehistro ng negosyo? Sa umpisa ba kaagad or 'pag kumikita na? What's up ka-Asenso, kumusta at, welcome back sa ating, channel. So, kung ngayon lang tayo nagkita, ako nga pala si Erwin Erquilang, isang, entrepreneur at isang, fitness enthusiast. At kung, may balak kang magnegosyo or, may negosyo ka na at, may plano kang iparehistro, then, para sa'yo ang video na 'to. At tapusin mo ang video na 'to kasi isi-share ko sa'yo yung tips kung, kailan ba talaga dapat magparehistro ng isang negosyo. Bago tayo magsimula ka-Asenso, may ikukuwento muna ako. So, dati nung, nagsimula akong, magka-interes na pumasok sa negosyo ay, halos, mga farming ventures yung mga nasimulan kong negosyo, mga na-open ko. At, nabanggit ko na 'to sa mga unang, video natin at, yun nga, subok lang ako ng subok, 'no, kung ano-ano na lang yung mga, na-open ko na mga business at yung, ibang mga negosyo pa dun na mga farming ventures ay, pinagsabay-sabay ko. So yun, pundar lang ako ng pundar habang, yung ibang business ay nalulugi. So, pundar na naman at, yung mga business na yun dati ay, walang rehistro. So, naka-focus na ako sa pagpundar at, pagbebenta. So, dahil iniisip ko dati na nasa testing phase pa naman ako. So, yun nga, binta lang ng binta at, halos lahat ng mga business ko ay, wala talagang rehistro, walang permit. At sa setup na yon sa simula, okay lang naman, no? Kasi 'pag, ang rehistro din kasi medyo may kamahalan din at, yun nga, wala ka pang kita sa lalong-lalo na sa pagsisimula pa lang sa negosyo. So, para sa akin okay lang naman na wala pang rehistro sa pagsisimula ng negosyo. Puwera na lang kung, may, magsusumbong na wala kang permit, so yun, dun ka madadali. At sa experience ko naman, hindi naman gano'n ka-strikto yung, munisipyo pagdating sa mga startup na mga negosyante. Yun nga siguro 'no, nagsisimula pa lang kailangan ng, kung may konting profit ay kailangan maibalik sa negosyo para, unti-unting lumalaki. So yun, sa mga unang mga negosyo ko, farming ventures, piggery, poultry, napunta ako sa sari-sari store, pastil in a jar na mga negosyo, rice toppings, ay halos lahat na mga negosyo na yun ay, di ko naparehistro. At, yun din yung isang problema ko dati dahil halos yung mga unang negosyo ko ay talagang lugi. So, hindi mo lang nakabawi sa puhunan. At hanggang sa napunta ako sa banana chips, sa business ko ngayon na sa tingin ko ay, scalable naman siya. So, sa ngayon maganda naman yung, takbo ng, munting negosyo ko at, okey naman yung cash flow at, may mga bumibili na rin, 'no? So, hindi lang dito sa sa'min pati na rin sa online. So, 'yun yung, kagandahan sa business ko ngayon na kahit, simple lang pero scalable siya kasi puwede siyang ipa-ship, nationwide. Sa ngayon habang tumatagal mas, dumadami rin yung mga orders at, dito ko na na-realize na, may mga customers na medyo particular din sa resibo. So 'pag, nanghihingi sila ng resibo ang, ginagawa ko is, yung, temporary receipt 'no. So may iba din na customers na yung talagang invoice na talaga yung kailangan nila. Lalong-lalo na 'pag, mga, business din or mga, tindahan din yung mga resellers or, distributor. At yun ka-Asenso, na-realize ko na, siguro kailangan ko ng iparehistro yung, munting negosyo ko kasi, meron namang, may kita na 'no, may benta na. So, may mga nagtitiwala na at, para mas, marami pang magtitiwala ay, kailangan ko ng iparehistro yung, munting negosyo ko nang sa gano'n ay mas marami pa yung, magtitiwala. Ayun nga ka-Asenso 'no, pinarehistro ko yung munting negosyo ko at, sa ngayon may, resibo na tayo. So, maganda sa pakiramdam din na parang, yung, feeling na legit na talaga yung negosyo mo, yung munting negosyo mo at, aside sa pagiging, legit na negosyo mo ay, nakakatulong ka rin 'no, kasi 'pag, nagparehistro ka magbabayad ka sa gobyerno, so fa-file ka rin ng mga, income tax returns. So, nakakatulong ka din sa ating, gobyerno. At ito naman ka-Asenso yung, common problems na nakikita ko. So maraming mga nagnenegosyo or, nagsisimula ng negosyo na hindi talaga alam kung, kailan ba talaga dapat
iparehistro ang isang negosyo. Kaya ang resulta ay una, nahihirapan silang makakuha ng malalaking customers or clients. So, pangalawa naman ay walang tiwala yung ibang customers or mga prospect na customers kasi nga hindi ka legit, hindi ka rehistrado. At pangatlo naman kasenso ay pwede ka pang magka-penalty, lalong-lalo na pag nahuli ka. At ito naman yung solusyon kasenso, napaka-simple lang. Diyan ka na magparehistro kapag consistent na yung kita sa negosyo mo, may magandang cash flow na at kung may balak ka ng palakihin nito, no, mag-scale up ka. So, diyan pwede ka nang magparehistro ng negosyo mo. At ito yung guide natin kasenso para mas malinaw. So, number 1 is testing phase, no? So, ito yung tinatawag ng mentor ko na testing ability, no? So, mag-try ka lang ng mag-try sa product mo or kung ano yung services na pinoprovide mo. Then, pag meron ka ng market, nagkatagpo na yung product mo at saka yung market, nag-fit na or product market fit, then, yun, small scale. So, dito sa stage na to ay pwede namang hindi ka muna magparehistro kasi binabalidate mo pa kung meron ba talagang market at kung talagang kumikita ba talaga yung negosyo mo. At ang number 2 kasenso ay yung tinatawag na earning phase. No? So, dito may pumapasok na talaga na pera na consistent, no? Profit. So, may mga customers ka na, may repeat buyers ka na. At dito rin sa level na to ay dapat nag-prepare ka na para iparehistro yung negosyo mo kasenso. At ang number 3 kasenso ay yung growth phase. So, scaling na. So, nagsusupply ka na ng mga stores, may mga bulk orders na kaya mo nang i-handle at dito ka na sa stage na to magpa-rehistro ng negosyo kasi kadalasang mga customers mo dito is talagang humihingi na ng resibo or invoice. So, yun, kailangan mong i-comply, kailangan mong i-provide. So, again, dapat sa stage na to, dito ka na magpa-rehistro ng negosyo. At ang number 4 kasenso, panghuli ay ang protection and branding. So, yun nga, dahil registered ka na, so, legit ka na, no? So, may pangalan ka na. At sa stage din na to ay pwede mo nang unti-unting pagandahin yung branding mo, no? Dapat meron ka ng logo, packaging, dapat i-improve mo na. Tapos, unti-unti mo nang asikasuhin yung mga FDA, yung halal certification para makakapag-expand ka legally, no? So makapag-expand ka din hindi lang nationwide kundi global. So yun kasenso yung mga tips natin at kung kumikita ka na buwan-buwan at kung gusto mo ng long term then huwag mo nang patagalin yung pagpaparehistro ng negosyo mo. Anyway, ang pagpaparehistro ng negosyo ay hindi naman talaga siya gastos, kundi isipin natin na para ito sa growth ng negosyo natin. At tandaan natin kasenso na hindi naman talaga natin kailangan magparehistro agad, lalong-lalo na pag nagsisimula pa lang tayo. Pero pag seryoso ka na, may malaking vision ka sa negosyo mo na mag-scale up, then kailangan talaga nating i-rehistro yung negosyo natin, yung mga permit, yung mga compliances sa kung ano pa man yung mga requirements para maiwasan natin yung mga problema at makapag-expand tayo legally. So, yun kasenso at bakit ko nga ba ginagawa ito kasenso? No? Bakit ko nga ba sinishare ito sa inyo? Dahil naniniwala talaga ako na ang entrepreneurship ang pag-asa ng bansang Pilipinas. Sa pamagitan ng pagninegosyo ay aangat tayo sa buhay at makakatulong tayo sa ating bansang Pilipinas. Makapagbibigay tayo ng maraming trabaho sa kapwa natin. At ang kalaban natin dito kasenso ay yung mga taong mapanglamang sa atin, yung corrupt system na nangyayari sa gobyerno natin. Kaya sama ka sa laban na to kasenso, may community tayo. Kasenso community. So, i-click mo lang yung link at sama-sama tayo sa laban na to at syempre, sama-sama tayong
umasenso. At ka-asenso, kahit gano'n man kahirap mag-negosyo ngayon dahil din sa mga krisis at korupsyon na nangyayari sa bansa natin, ay wag kang susuko, no? So, gawin mo lang kung ano yung dapat mong gawin at syempre gawin mo kung ano yung tama. At nga pala ka-asenso, speaking of negosyo, kung wala ka pang negosyo at gusto mong magsimula, open pa rin kami for resellers at distributor sa Nature's Banana Chips. So, mag-message ka lang. So, yun ka-asenso, salamat sa panonood at sana ay may natutunan ka. Please like and share na rin. At syempre, huwag mong kalimutan ka-asenso na kahit anumang hirap ng buhay, kaya yan.